Bigan mo siya, nandoon siya sa'yo. Wait ma'am, sandali ha. Kasi Ito na kasi maalala ma'am. Tingnan ko lang yung chat namin ma'am. Nag-usap kami nung araw na yun ma'am. Marami March 11 yun, no? Okay, importante naman ito. Sasagutin niya. Hanapin ko lang ma'am kung meron kaming chat that day, March 11. Pero sa maalala ko lang ma'am, wait lang. Tingnan na lang natin para hindi. Ganda ng weather ngayon dito. Oo, mahaba din yung chat namin. Sandali lang. March Nasa pa May po pa yan tayo. eh. Nasa May 10 pa tayo. May 7 pa tayo. May 1. So, may isang buwan pa. April 12. April 6. Layo pa. Nag-ano ka eh, nagganon-ganon sa Thursday. Tingnan sa bar. March 11. Hindi pwede i-service. That is very important. That is very important because BP is very trusted with Amy Marcos. Baka yan ang manggulo sa 2028. Yes, Cool ka lang, cool ka lang. I know Marcos ay traitor. I know. Wala kami during the ano ma'am. That is very important, BP. Wala ma'am. Wala kami. Kondo. Oh, hindi mo siya natanong. Actually, well, natanong ma'am kung, Nasaan kung siya? pwede ako, Kaibigan ka? nasaan siya, hindi ko siya natanong ba? Bakit hindi siya doon sa Villanueva Airways kung tapat siya sa iyo, tapat siya sa mga Duterte? Kasi nakipag-ariglo siya sa iyo, naging kaibigan mo na ngayon. Ma'am, Tapos wala siya sa Villanueva Airways. oo, hindi naman ako, hindi ako spokesperson ni Senator Amy Marcos, pero in fairness to her, ang dami nang wala doon sa Villamor Air Base, ma'am. Ang dami talaga na nagsasabi na para kay President Duterte sila at sumusuporta sila kay President Duterte, pero wala sila doon sa Villamor Air Base at all. Pero ang girlfriend, Okay. Next question. Next question. Wait, I'm not just Next question. Yes, ano lang, baby, question lang. Napakinggan ko yung interview ni Manong Chavez sa Bilyonaryo na pag kumandidato po daw po kayo sa 2028, full support po daw po siya sa iyo. Dahil nagka-amnesia na daw po si Alzheimer na si BBM. Ano po masasabi ko kay Manong Chavez? Well, nagpapasalamat ako kay former Governor Chavez Singson. In fact, tumatawag siya sa akin twice bago yan lumabas ang interview. Tumawag siya sa akin. Twice ko din na hindi nakatanggap yung call niya, na miss call lang siya. Tapos nung nag-message naman ako sa kanya na tatawag ako, hindi na siya nakasagot, baka busy din kasi. So, nagpapasalamat ako sa kanyang suporta. At isa siya sa mga tao na kilala ko na maayos kausap at may prinsipyo na tao. Thank you po. Another question. That's 3 years from now, the presidential election. But right now, what does the VP want to do as the Vice President and once and for all address the criticisms that you've been not doing your job but just going around the world? So, ano po yung plano natin? Yes, ma'am. Very recently, we did our Pasidungog, no? Doon sa Pasidungog ay binigay na namin yung report namin sa taong bayan kung ano yung isang taon na nangyari sa Office of the Vice President at binigyan din namin ng recognition
yung mga partners namin for the past year sa Office of the Vice President. Since tinanggal na ng House of Representatives or ng Congress yung medical and burial assistance ng Office of the Vice President, ang naiwan na lang sa mga projects namin ay pagbabago yung Million Learners and Trees campaign. This is a campaign for education, targeting 1 million school children by 2028 and targeting 1 million trees by 2028. And then ang next namin is ang Magnegosyo Tanday namin. This is targeting women's association and LGBT groups or individuals who want to access financing for their micro or small enterprises. And then ang next is we still have our disaster operations center. Yun sila, araw-araw yun nagbibigay nung tulong namin kapag merong sunog, may baha, merong evacuees dahil sa pagsabog ng bulkan or dahil sa bagyo, kung ano man yung problem doon sa area of responsibility nila. And then we also have the Libreng Sakay program. Ito yung mga buses na pinahiram sa Office of the Vice President. So ang ginawa namin ay nilagay namin sila sa mga ruta na kailangan ng augmentation, transportation during high traffic hours. And then ang next namin is yung Pansarap program namin. This is the feeding program namin wherein we target school children, malnourished school children for 120 days. We do our feeding program. In fact, meron kaming quite funny story dito sa Pansarap namin na project, no? Dahil after 120 days, nagkaroon kami ng beneficiary na naging obese ang kanyang weight. So nagka-problema na naman kami kasi sabi nung aming project manager, hindi pwedeng obese ang isang bata. So kailangan dun sila pumasok sa weight para sa edad nila. So yun po yung mga projects ongoing for the Office of the Vice President. And dagdag doon sa mga ginagawa ng opisina namin doon sa loob na Office of the Vice President and mga satellite offices namin, no? We have in Pangasinan, in Isabela, in National Capital Region, and then we have Western, Central, and Eastern Visayas. We have BARM, we have Western Mindanao, Southern Mindanao, and Caraga. Wow. And Bicol. Doon yan sa amin. So, yan yung mga ginagawa nila. And then para sa akin, dinadagdag namin yung mga invitations na various associations. And then yung invitations ng Filipino communities abroad, mainly to discuss what happened to President Duterte at anong nangyari doon sa kanyang extraordinary rendition and yung injustice ng ICC, injustice na ginagawa ng ICC, holding an 80-year-old man in detention knowing he has health problems. And then yung discuss din namin during our Filipino community events kung ano ba yung mga gusto makita ng mga kababayan natin, lahat ng mga OFWs na nakatira or nakatrabaho abroad dahil napakaraming best practices around the globe. And then finally, we discuss what is happening right now in our country. So yan yung mga ginagawa namin. Ma'am, kailan ang next visit niyo? Kita tayo dito. Wala pa ako schedule kasi medyo mahaba yung schedule ni Veronica dahil school break na niya eh. So mahaba yung kanyang time. Okay. But you will be here, wala lang schedule ng visit. Wala ako dito. Pag wala akong schedule sa bisita, wala din ako dito. Nandito lang ako pag may schedule ako sa bisita sa loob. Ilang days na po siya? One question. Ilang days na po visitation? 4 na. 4 times a week.
Ma'am, I have a question. As an excellent, hardworking Vice President with 3 consecutive unmodified opinion from COA, what is your message to your detractors who tries to pull you down to the mud when in fact you're shining like a star? Sinabi ko na yan. Kuya, wag po daw. Beauty queen. Beauty contest. Correct. Beauty queen answer, no? Grabe. No, ano lang. As I said, di ba, before, when they started, sabi ko, you just try and drag me to hell. Then, we'll see. VP, mabuhay ka, mahal ka ng mga Pilipino. Okay. Additional, one more question po. VP, kasi di ba since March po, nung dinala po dito si former President, and then until now, meron pong relatives from the Duterte family. Meron na po ba kayong estimate kung magkano na po ginagastos ng inyong family dun sa pagbisita niyo po dito for the past 3 months po? Naku, hindi. Hindi kami nagkakwenta ng gastos namin sa pagbigay ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. As I'm sure hindi nagkukwenta ito. Hindi, wala kami. Hindi nga kami nagkwenta, 2 beses kami mag-print. Lagi personal question, ma'am. Okay, okay. Yeah, speaking of funds, legal funds, how is it that, of course, as the proceedings drag, may legal funds na na-incur with paying the defense team? So, you mentioned before na hati-hati then among the family members. Is the accessing the legal defense fund at the ICC is on the table or still not considering it? Wala ako. I don't remember anything. I don't remember saying noon na hati-hati kami sa legal funds. Ang legal funds po ay pinag-uusapan ng client at ng lawyer. So, medyo confidential po yun. Hindi po sinasabi ng lawyer kung ano yung napag-usapan nila ng kliyente niya, no? So, sa kanila yon. But sa travel namin, kanya-kanya po yung gastos. Hindi po kami kumukuha sa isang common fund or ano. Kanya-kanya pong hanap ng resources para makabisita kay dating Pangulong. Thank you, Okay, VP. thank you kasi nandyan yung minor na anak niya nag-aantay. Can I ask the first timers? Ma'am, do you have a few minutes for pictures? Dito na lang. Can we prioritize the first timers? Let's prioritize the first timers. Pasok na. First timers. First timers. Wait. Isa. Isa-isa. Isa. Pila po kayo. Diyan ang pila. Diyan, pila ka na doon. Yan, Mga Bisaya, tagay ng ilo. sige. Okay. Ito ang official photographer. Ito ang official photographer. Okay, go. Pila po, pila. Konting ano lang. Wait. Isa. 1, 2, 3, go. Next. Picture. Tapos ka na mag-picture. Okay, next. Dito po labas.